Yun o mga insan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating mumunting channel. Ngayong araw ating tatalakayin yung balitang ang pondo ng Pilipinas ay umiikot lamang o kinokontrol ng dalawang tao. Kaya magtataka tayong mga Pilipino kung saan ba napupunta talaga ang pondo ng ating bayan at kung nagagamit ba talaga ito ng tama. Nabibigyan ba ng karapat-dapat na pondo yung mga ahensyang nangangailangan na ito o nagagamit lang ng iilan para sa kanilang personal na kapakinabangan at hindi naman talaga naibibigay ito sa mga mahihirap nating mamamayan. At eto pa ang nakakalungkot dito sa sistema ng politika sa ating bansa na kapag hindi ka kaalyado ay siguradong pag-iinitan ka at kukwestiyonin ang hihingiin mong pondo kung saan mo dadalhin. Pagbibintangan ka ng korupsyon at kung ano-ano pa. Para masiraan ka lang at mawalan ng bilib sa iyo ang mamamayan. Gaya na lang ng nangyayari ngayon sa ating Vice Presidente na talagang todo question sila sa budget na hinihingi nito para sa kanyang ahensya. Pero nung mga panahon na magkasundo pa sila at hindi pa sila nagbabangayan na ang presidente at ang vice presidente ay magkasundo pa, ang perang hinihingi o ang pondong hinihingi ng vice presidente ay dinagdagan pa po nila para may makuha rin po silang budget mula po sa vice presidente. Ano po ito? Sa kada ahensya, kukuha sila ng budget, bumabawa sila ng budget. Para saan nila gagamitin yung budget na kinukuha po nila. Pero sa bandang huli, pagbibintangan nila yung humingi ng budget na nilustay ito sa hindi maayos na pamamaraan para mas maintindihan po natin ang tinutukoy natin dito, mga insan. Paanoorin po natin yung bidyong ito dahil mismo ang Vice Presidente ng Pilipinas ang nagsiwalat kung sino ba ang kumokontrol ng pondo dito sa ating bayan. Narito ang full video. Meron po ko ibabahagi sa inyo mga lodi dahil po si VP Sara Duterte meron pong ibinunyag na sikreto about po dito sa budget pondo ng ating bansa. Kaban ng bayan natin kung sino po ba talaga ang nagmamaniobra nito. Anak ng tinapay naman mga lodi, ngayon pa natin malalaman no, kung hindi pa nagsalita si VP Sara Duterte, wala tayong kamuwang-muwang na ganito na po pala kalala ang korupsyon sa ating bansa. Anak ng tinapay naman yung mga tansong talangka dyan kung ayaw nyong masaktan, wag na kayong manood, i-skip nyo na lang. Pero kung gusto nyong malaman ang katotohanan kung sino nagmamaniobra ng budget ng bayan, eto panoorin nyo. Eto po. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Klarong-klaro. Zaldico at Martin Romualdez, diniin po talaga ni VP Sara Duterte yan. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Yan. Sa Department of Education, noong taong 2023, Ito, maganda to. merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Klaro, 5 billion. Tama po ito. Makinig kayo, lalong-lalo na yung mahilig gumawa ng kwento dyan. Eto, meron po tayong ebidensya dyan at nakikita naman po ninyo, may pinakita pong mga papel dyan. Anak na tinapay yung mga tansong talangka dyan, Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion. What? Anak na tinapay mga idol. Pinaaprobahan ng DepEd tapos hihingiin daw po sa kanya yung 5 billion. Ang lupit, no? Ganun na ba talaga kalala ang ating korupsyon sa bansa? Parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi
Ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez. Diniin talaga mga Lodi ha. Sabihan ninyo si Martin Romualdez. Na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. 5.9. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Grabe! Ganun po nila kayang manipulahin yung budget na pinapapasa po nila dyan sa Kongreso? 5 billion lang po yung ni-request ng DepEd o ni DepEd Secretary VP Sara Duterte nung time na yun. Tapos nung hindi siya pumayag na kunin yung 5 billion sa kanya, eh dinagdagan po nila ito ng 10 billion. Tapos ang sisisihin nyo sa sinasabi nyong korupsyon sa DepEd si VP Sara Duterte. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Grabe! Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Anak ng tinapay. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Nakita nyo na mga insan. Kapag ikay kaalyado, yung budget dadagdagan pa nila. Pero kapag ikay kumalaban, siguradong lilitisin ka at hahanapin kung saan mo ginamit yung budget mo. Hindi na nga inaaprubahan yung budget, ang dami pang tanong kung saan mo ginamit yung budget na hinihingi mo. Ang tanong mga insan, yung bang naghahanap ng budget na ito sa ating Vice Presidente, ay nagpakita rin ba sila kung paano nila ginastos yung mga budget na hiningi nila para sa kanilang ahensya? Ang tanong ko dito mga insan, bakit humihingi sila ng katkong doon sa budget na ibinigay nila sa Vice Presidente? Saan po nila ito gagamitin? Kaya wag na po tayo magtaka mga insan kung bakit patuloy na mababa ang kalidad ng ating edukasyon dito sa Pilipinas at kung bakit marami pa ring mga paaralan ngayon ang kulang sa classroom, lalong-lalo na po sa mga probinsya, sa mga liblib na lugar na nangangailangan po ng agarang tulong sa kanilang edukasyon, mga dagdag na kagamitan at mga classroom na pwedeng gamitin ng mga estudyanteng nagsisiksikan lamang. Mga insan, mamulat na po tayo. Sama-sama nating kalampagin yung gobyernong ito na patuloy tayong pinahihirapan. Huwag na po kayong magbingi-bingihan at maging tahimik sa isang sulok lamang. Kumilos ka na. Simulan mo na ngayon. Ano ang masasabi mo sa ating talakayan ngayon? Insan, kung may komento ka, huwag kang mahiya. I-comment mo yan, pag-uusapan natin yan. At syempre, huwag mong kalimutan sana na mag-subscribe. Hanggang sa muli, mga insan.